Y para los que dicen de Côte d'Ivoire, que por qué no ganó, hay muchas cosas que se valoran. Katotohanan sa pag-resign ni Côte d'Ivoire sa Miss Universe 2025 is siniwalat. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Hindi pa rin natatapos ang kontrobersyang bumabalot ngayon sa Miss Universe 2025 patungkol sa issue ng di umano dayaan at sabuatan na kinasasangkutan nila Raul Rocha at Miss Mexico Fatima Bosch kasama ang kanyang influential businessman father na si Bernardo Bosch Hernandez. Kagabi nga ay ginulat ni Côte d'Ivoire ang pageant fans nang i-anunsyo niyang nag-resign na siya bilang Miss Universe Côte d'Ivoire at bilang Miss Universe Continental Queen. Say niya, hindi naman daw sa hindi niya kayang gampanan ang tungkulin niya bilang Miss Universe Côte d'Ivoire at bilang Miss Universe Continental Queen. So balit kaya daw siya nag-resign ay hindi na daw kasi niya kayang sikmurain pa ang nangyayari ngayon sa Miss Universe organization. Kailangan daw niyang manindigan para sa kanyang sarili, sa kanyang paniniwala, sa kanyang dignidad, sa kanyang respeto sa sarili, sa paniniwalang pagkakapantay-pantay dapat ng lahat. Pinasalamatan niya ang mga sumuporta sa kanya at sa mga naging bahagi ng kanyang journey sa Miss Universe 2025 competition. Ang tunay daw na dahilan kung bakit nag-resign si Olivia Yates, Miss Universe Côte d'Ivoire, ay dahil sa korupsyon, dayaan, sabuatan at manipulasyon sa Miss Universe organization sa pangunguna daw ni Raul Rocha. Ito ay matapos ilantad ng resigned Miss Universe judge na si Omar Harfouch. Makikita kasi na nag-reply si Côte d'Ivoire sa message ni Omar Harfouch sa kanyang kung saan say ni Omar, ginawa daw niya ang pagbubulgar kay Raul Rocha para sa mga kandidata. Kaya makikitang pinasalamatan ito ni Olivia Yates. Say pa niya, "Thank you Mr. Harfouch for speaking up." Kaugnay nito, nagsalita na si Raul Rocha hinggil sa biglaang pagre-resign ni Côte at kung bakit kahit deserving daw itong manalo ay hindi niya ito pinanalo. Say ni Raul Rocha, kaya daw hindi niya pinanalo si Côte d'Ivoire, ito ay dahil sa kanyang citizenship bilang Côte d'Ivoire. Limitado daw kasi ang visa entry ng bansang Côte d'Ivoire sa iba't ibang bansa, 175 countries. Y para los que dicen de Côte d'Ivoire, que por qué no ganó, hay muchas cosas que se valoran. Côte d'Ivoire necesita el Côte d'Ivoire visa para poder entrar. 175. Nahihirapan daw itong mag-travel for the Miss Universe organization kung saan bahagi daw ng trabaho nga ng Miss Universe Queen ang mag-travel all around the world to promote the Miss Universe. ¿Qué? Sí, 175. La chamba es por un año de Miss Universe. 175 países le piden visa a Côte d'Ivoire. Subalit pinasinungalingan naman ito ni Omar Harfouch. Ngayong araw ay muli siya nagpakawala ng matinding pasabog sa di umano'y allegedly kasinungalingan daw ni Raul Rocha. Hindi daw totoo ang mga sinasabi ni Raul Rocha dahil mismong si Raul daw ang kumausap sa kanya noon na huwag daw iboto ang mga bansa tulad ng Africa nations, ilang Asian countries, kasama na dyan ang Lebanon at ilang European countries like Russia, Belarus at Serbia dahil itong mga bansa daw na ito ay mahirap makakuha ng mga visa entries sa maraming bansa. Ngayon, para daw kay Omar Harfouch ang pagliligwak
kay Cote d'Ivoire ni Raul Rocha ay hindi lang daw dahil sa limited ang visa entries nito sa iba't ibang bansa at dahil African siya. Hindi lang daw ito discriminatory pero malinaw daw ito ng pagiging racist di umano ni Raul Rocha. Oh my God. Isiniwalat din ni Omar Harfouch na sinabi daw sa kanya dati ni Raul Rocha na ang kokoronahang Miss Universe 2025 Queen daw ay makakasama daw niya sa kanyang pag-travel sa kanyang private jet sa loob ng isang taon. Oh my God! Marami mga pageant fans din ang bumwelta kay Raul Rocha dahil sa sinabi nito kung bakit niligwak si Cote d'Ivoire. Say kasi ng mga netizens, bagamat Cote d'Ivoire daw ang nire-represent ni Olivia Yates, pero dual citizen daw siya. Dahil lumaki ito sa Amerika, kaya meron din siyang American passport, kaya magagawa pa rin daw ni Olivia Yates na mag-travel for the Miss Universe all around the world. Sana daw kasi ay nag-research daw ng mabuti at binasa ni Raul Rocha ang profile ni Olivia Yates bago niya ito ligwakin. Marami naman ang nanghikayat kay Olivia Yates na sumali sa Miss Cosmo or Miss Grand, pero sinabi nitong tapos na daw ang kanyang pageant journey. Miss Universe daw ay bahagi ng kanyang pangarap at nagawa at natupad na daw niya ito. Kaya dito na daw nagtatapos ang kanyang pageant journey. Samantala, mainit naman na sinalubong ng mga Pinoy pageant fans yeti sa Manalo sa NAIA Airport kagabi na nakabalik na sa Philippines matapos lumaban sa Miss Universe 2025. Kawawa ang mga kandidata. Sobra-sobra yung effort na ginawa nila for the whole competition. Ilang oras lang yung tulog nila. Grabe yung puyat, yung preparation, tapos magkakaroon lang ng dayaan at manipulation tulad nito. Oh my gosh, diba? I suggest na wag na talaga muna magpadala ng mga candidates ang Philippines, Thailand, at lahat ng African countries at Asian countries sa Miss Universe next year para maturuan ng leksyon si Raul Rocha. Diba? Kasi ang mga national directors ang talo at mga candidates kasama na dyan ng mga supporters kasi ang daming nasasayang na pera. Pagod, puyat, suporta ng mga pageant fans, tapos ang ending, manipulation at dayaan. Sino bang tiba-tiba sa kita mula sa votings? Meron pa akong nakita, gumastos ng 30,000 pesos para lang makaboto kay Atisa Manalo. So imagine, sayang na sayang yung pera ng mga tao, tapos hindi pala patas dahil may mga dayaan at manipulasyon. Panalo si Raul Rocha, talo ang mga pageant fans, candidates, kasama dyan ang mga national directors. Diba? Tapos si Ann Pactita nagtatago na ngayon sa Mexico mula sa mga kaso niya sa Thailand. Parang binalahura lang talaga ni Ann Pactita at Raul Rocha ang Miss Universe. Dapat na talaga itong ibalik kay Paula Sugar or Donald Trump, diba? Anong say mo? Nakakaloka.